kayo? Kumusta po ang lahat? Yes, my name is Jude and andito po ako. Alam niyo po ba, this coming November 20, 2021, alas 9 po ng gabi, we will have an event para sa mga kababaihan. Kaya naman po, andito ako at aanyayahan ko po kayo. Calling all women. Alam niyo po ba, all walks of life. Wala pong pinipili dito. Kahit saang bansa ka man po ha. Please do join and share the moment with us. We will be having this fellowship talking about how God loves us at kung ano pa yung purpose ni God para sa atin, mga kababaihan. Single ka man, married ka, or you are going through something, or gusto mong nang refresh na lang po, mare-refresh ka, or gusto mong re-energize ka, come, this is an event for you. So again, this will be November 20, 2021, 9 p.m. in the evening. Link will be given to you because it will be a Zoom meeting. Maraming salamat! Magandang araw po sa ating lahat. Iniimbitahan po namin kayo mga katagalugan sa darating na Dialect Week sa November 22 to 27. Sama-sama po tayong magdasal at magkita-kita po tayo doon. Tara na! Naimbag nga aldaw kada tayo amin gagayem ken kakabsat. Awisin kayo nga umay into November 22 hanggang 27. Kada mapasamak nga Dialect Week tayo. Umay kayon kakabsat ta kakadwa tayo nga agdayaw kini Apo. Ken kastamot mabindisyonan tayo. Anya pay ururayin nyo, umay tayon. Mayong adlaw sa tanan. Ginimbitahan ko kamo mga kabisaya sa umaabot na Dialect Week karong November 22 to November 27 ug mag-uban-uban ta sa pagampo. Tara na, magkita-kita ta. To siya agus katay namin imbitan ta kayo paya say nagawan Dialect ya Pangasinense no November 22 ug 27 man iba-iba tayo sirin nya mandasal sa tanya Galila. Maya payal daw po kanenggang kabalen kung Kapampangan. Agkat da kayo pong manalbe, ang pao mga di ingke katamong Dialect Week ngayon ipaparatang ang Nobyembre 22 hanggang Nobyembre 27. Abe-abe tamo pong mga di, kaya mikit-ikit tamo po at sabe-sabe tamong mi pagpala. Maayong adlaw sa inyo nga tanan, pinagid sa mga utod ko nga mga Ilonggo. Ginaimbitahan ko kamo nga mag-ugyon sa maabot nga Dialect Week na magasugod sa November 22 tugtog November 27. Dali na, magkita-kita kita, mag-ululupod kita sa pagpangamuyo.
Isang magandang araw po sa ating lahat. Halina samahan niyo po akong magpuri at tumawid sa ating Diyos na dakila sa lahat. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw kumilos at kumabay, wala sa iyong may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang ilos at kumabay, wala sa iyong may papantay. Sampa. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw kumilos at kumabay, wala sa iyong may papantay. Purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Sampa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po, samahan niyo po akong manalangin para sa ating world issues. Let's pray po. Lord, maraming salamat po muli, Lord, sa araw-araw, Lord, na magbibigay niyo po sa amin ng pagpapala, protection, at Lord, yung wisdom po, Lord Jesus, Lord. Dalahin ko po, Lord, sa oras na ito, Lord. Dalahin ko po, Lord, na kayo po ang mangusap sa bawat isa po sa amin, Lord. At Lord, humingi din po kami, Lord, ng iyong kapatawaran, Lord, sa mga nagawa po namin kasalanan, Lord Jesus. Lord, sa oras na ito, Lord, nadalahin ko po, Lord, yung aming sa buong mundo, Lord. Dalahin ko po, Lord, ang mga pinagdadaanan ng bawat bansa, Lord, sa bansang Lebanon, Lord, na patuloy, Lord, na mangusap ka sa kanilang leader, mangusap ka, Lord, sa mga tao po doon, Lord. Ganon din po, Lord, na yun nga po yung pinagpipray po namin na ekonomiya po nila, Lord, na Lord, mabalik na po yung normal po na ekonomiya at Lord, nawa yung mga kasamahan po namin na mga Pilipino, Lord, doon nawa proteksyonan niyo po kami sila, Lord, at Lord, yung kanilang sahod, Lord, is mabalik po sa dati, Lord Jesus, Lord. Ganon din po, Lord, ang nagpre-pray ko po, Lord, ng bansang Saudi, Lord. I pray, Lord, na patuloy yung nga po patuloy pa rin na pagbubomba, Lord, in Jesus name. I pray, Lord, na magkaroon po sila ng unity, Lord, ng peace, Lord, ng magkabilang bansa, Lord Jesus, Lord. Nawa, Lord, din po yung protection, Lord, sa bawat tao po sa bansang Saudi, Lord. Nawa, Lord, protektahan niyo po sila, Lord, sa anumang gawa ng kalaban, Lord Jesus, Lord. Ganon din po, Lord, bigyan niyo po ng wisdom ang namumuno sa bansang Saudi, Lord Jesus, Lord. Ganon din po, Lord, dalahin ko po, Lord, ng iba't ibang bansa, Lord, na nakakaranas po, Lord, ng earthquake, ng ulan, bagyo, mga pagbaha, Lord. I pray in Jesus name, Lord, protektahan niyo po ang bawat bansang ito, Lord. Ganon din po, Lord, yung mga tao po doon, Lord. I pray, Lord, na kayo lang po yung makapangyarihan, Lord Jesus, Lord. Dalahin ko din po, Lord, yung pinapipray po namin, Lord, ang amin din pinakamamahal na bansa, Lord, ang bansa Pilipinas, Lord, na Lord, na patuloy, Lord, na yung pinagdadaanan na pandemya, Lord. I pray in Jesus name na, Lord, yung mga may sakit, Lord, na bigyan niyo po, Lord, ng kagalingan, fast recovery po sa bawat may sakit, Lord, at Lord, provide niyo po ang bawat pangangailangan ng mga tao doon sa Pilipinas. At ganoon din po, Lord, sa leader po namin, Lord, na si Presidente Duterte, Lord. I pray, Lord, bigyan niyo po siya ng wisdom, Lord. Lord, bigyan niyo po siya ng, Lord, ng protektahan niyo din po siya, Lord Jesus. At Lord, ganoon din po, Lord, nawa, Lord, na yun nga po nalalapit na election, Lord, sa bansang Pilipinas, Lord, nawa magkaroon ng peace, magkaroon, Lord, ng unity yung bawat isa po sa amin, Lord. Lord, I pray, Lord, na, Lord, yung iluluklok po nilang presidente, Lord, is nawa, Lord, maging maayos, may takot sa inyo, at ganoon din, Lord, yung katapatan niya sa pagsaserve sa mga tao, Lord Jesus, Lord. Alam ko, Lord, na ikaw lang Diyos ng pangyarihan, at Lord, may gagawin ka sa bansang Pilipinas, Lord. At ganoon din, Lord, yun nga po, Lord, yung pagkakaisa ng bawat Pilipino, Lord. I pray, Lord, na kayo na po, Lord, ang magbigay sa kanila, Lord, ng wisdom, Lord, sa darating na election, Lord Jesus. At Lord, dalahin ko din po, Lord, yung mga bawat bansa, Lord, na sa buong mundo, Lord, na dumadanas po, Lord, ng sa ekonomiya nila, yung hirapan sa ekonomiya, Lord, sa bansang yun nga po, sa bansang Yemen, sa bansang India, Lord, sa iba't ibang bansa po, Lord. I pray in Jesus name, kung nahirapan ako sila sa sitwasyon nila dahil din sa pandemyang ito, Lord, pray in Jesus name, tulungan niyo po ang bawat leader po nila. At Lord, ganon din po, Lord, ang mga tao po doon, Lord, na bigyan niyo po sila, Lord, ng kalakasan, Lord, na, Lord, hindi po sila manghina, Lord, sa kanilang mga pinagdadaanan ngayon, Lord. Lord, dalangin ko po, Lord, na itong mga panalangin po namin to, yung mga kahilingan po namin, Lord, na nawa, Lord, kayo na po ang maging bahala, Lord, nawa, Lord, kayo na po ang magbigay sa amin ng kalakasan, Lord, kasi alam ko, Lord, wala po kami magagawa kung wala po kayo, Lord. At Lord, sana, Lord, magkaroon po, Lord, ng, Lord, na maging sentro ka ng bawat
bawat bansa, Lord Jesus. Nawa, Lord, makilala ka nila, Lord Jesus. Lord, lahat po ng aming mga panalangin na ito, Lord, alam po namin na walang posible sa inyo at ikaw lang po, Lord, ang magbibigay sa amin, Lord, ng protection, ng provision, ng kagalingan sa mga may sakit, Lord, at ganoon din po, Lord, na kayo na po yung magiging bahala sa bawat tao sa buong mundo, Lord Jesus. Lord, ganoon din po, Lord, i-bless niyo po ang bawat ekonomiya ng bawat bansa, Lord, at Lord, kayo na po, Lord, yung maging sentro ng bawat bansang iba't ibang bansa, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord, na kayo na po, Lord, yung Diyos na mangunguna sa bawat bansang ito, at Lord, ganoon din po, Lord, na kayo lang po yung aming masasandigan, Lord, sa oras ng aming mga pangangailangan. Kaya, Lord, sa oras na ito, Lord, binabalik ko po ang papuri sa inyo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manangarap po sa ating lahat. Sa lahat ng mga nanonood sa YouTube at Facebook page, samahan niyo ako sa panalangin para sa mga kapatiran natin na kailangan ng dasal. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamat ka. Salamat, Panginoon, sa pagpapatay mo sa amin. At salamat din, Panginoon, sa pagpatawad mo sa aming mga kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, ay tinataas mo ang mga kapatiran na kailangan namin. Dasal para sa restoration na sila. Mariano Cervantes, Leman Luis, Camila Martino, Tessa Soriano. Ngayon handa sa nagbibigay mong kawiyakan para sa kanilang mga pagpapatawad. Panginoon, Lord God, pinagkakita ko. Itinatas mo mga kapatiran ito na nangangailangan ng restoration. Ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga kailangan. Pag-pinansyal, pagkalooban mo rin sila ng maayos na trabaho, mabait na amo at naway magkalooban din sila ng tamang pasahod sa tamang araw. Maningin po, Panginoon, ang mga may karamdaman. Restore their health, Panginoon, upang manumbalik ang kanilang kalusugan. Ganon din po, Panginoon, sa mga nawalan ng pag-asa. I-restore mo din po sila. I-restore mo din po, Panginoon, ang buhay ng mga kapatiran ito at huwag mawalan ng pag-asa. Samahan mo sila sa mga kapatiran ito sa kanilang gustong magpapagpapayin. Palakasin mo po ang kanilang paniniwala na lahat ay may kasagutan ng kanilang problema darating sa kanilang buhay. Panatagin mo ang kanilang kalooban at manatiling manampalataya sa iyo. Walang imposible sa mga problemang pinagdaraanan na gustong mapagtagumpayan. Magtiwala lang sa iyo at patagin ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Ganun din po, Lord God, nilihiling ko rin po, Panginoon, ang nilagilihin ng mga kapatiran kung sila Philomena Portugal sa kanyang ovarian cancer, Evelyn sa kanyang breast cancer, Connie Paula sa kanyang high level uric acid at deformity Walang sa kanyang tumor sa tiyan, sa panagamaluha, blood infection, kay Romeo Pasang, diabetes,
So today, tayo po ngayon ay patuloy po sa ating sa ating series ng Proverbs, and we are right now in Proverbs 29. Wow! Okay, so talagang konting-konti na lang. Okay, I think we're going to finish it next week. Okay, so we're going to read again 10 verses and 10 verses every day, and I hope po na sa journey natin dito sa ating marami po talaga kayong natutunan. Actually ako rin po, to be honest, I've learned a lot of things kasi sabi ko nga, Lord, ganun pala yung Proverbs kasi sometimes I only read this but I don't have a time to really digest it. So, sabi nga nila yung word of God, ninunguya mo siya, chew it. Ibig sabihin, nagre-reflect ka, tinitingnan mo kung how God really would like to speak on that verse. So that's why sabi ko, wow, God, ang grabe pala ang Proverbs. It's really allowing us to see God in our everyday. Grabe, we talk about money, we talk about government, we talk about friendship, we talk about temperaments, emotions, we talk about a lot of things, and I think that is actually what God is I would like to convey us in the book of Proverbs, that God is alive every day. Yung po yun, buhay ang Diyos natin. Kumbaga si God po, hindi siya parang nakalagay sa altar at hindi gumagalaw at hindi nakakakita at parang kailangan mo lang puntahan at saka lang siya kikilos. Our God is a living God. Every day, God wants us to see Him every day in whatever we're doing. Amen? So that's why I'm so happy that we go through our series in Book of Proverbs. So right now po, let's dive in po in our verses today. Again, 10 verses. And we're going to read in 11 to 12. Okay, 11 to 12 first. Let's read. Fools vent their anger, but the wise quietly hold it back. Okay, so and then 12, if a ruler pay attention to liars, also his advisors will be wicked. And then 13 to 14, the poor and the oppressors have this in common. The Lord gives sight to the eyes of both. Okay, if a king judges the poor fairly, his throne will last forever. And then verse 15, to discipline a child produces wisdom, but a mother is disgraced by an undisciplined child. And then 16, when the wicked are in authority, so when wicked are in authority, sin flourishes. Totoo naman to, pag wicked talaga, lalong dumadaming wicked people, but the godly will live to see their downfall. But anyway, in the end, sabi nga natin, ang evil laging, ang destiny niyan, ang destination niyan is downwards. Okay, laging sabi nga natin, may katapusan palagi ang evil. Amen. So there, then verse 15 at 17, 17, 18, discipline your children, and they will give you peace of mind and will make your heart glad. Totoo naman ito, no? And when people do not accept divine guidance, they run wild. Totoo rin to. But whosoever obeys the law is joyful. Wow, may joy pala in obedience. Okay, 19. Okay, words alone will not discipline a servant. The words may be understood, but they are not heeded. Yes. 20. Okay, our last verse for today. Pasensya na kayo, nagkamali sa task ko. Hindi ko nabago. There is more hope for a fool than for someone who speaks without thinking. Amen. So now, like ko itong medyo nakikita nyo yung style ko. I normally kasi rumble po talaga yung each 10 verses. So normally, pinagdidikit-dikit ko po yung magkakasama o magkakasame thought o magkakasame category. Kaya today po, ang pag-usapan natin again, 3 things. Okay, and this is God, citizen, okay, or believers, society, and leadership. Okay, and that is in verse 14, 16, 13, 18, 19, and 12. And then we will talk about parents, especially mothers, okay? Especially mother. Discipline our children, okay, is good for them, okay? So that is in 15 and 17. And then the fools, ano ba yung mga fools? And that is in verse 11 to verse 12. So right now, let's digest each verses. So first, God delivers society and leadership. Okay, consider this, ano? Kasi nga po, ang sabi dito sa ating verse, ano, if a
king judges fairly, his throne will last forever. Okay? So, taking care of the poor, lagay ko po ito, taking care of the poor, lowly, and the weak will strengthen our influence and position. Sabi nga rito, no, ang isang king lang daw na nagtatagal in their position is talaga pong yung mga tinitake care nila yung mga nakakababa. So, this is actually about leadership, good leadership. Kasi nga po, tandaan nyo, sabi nga nila, ang measure daw po, ito po, tandaan nyo ha, ang measure daw po ng yaman ng isang bansa, tinitingnan daw po nila kung ano ang itsura ng kanilang poor, yung mga taong poor. Kasi po rito sa Singapore, just to let you know, may poor din po dito. Pero hindi nyo malalaman kung nasan sila. Hindi halata na poor sila. Pero po meron sila. Kasi I remember we went in one of the area in Woodlands. I don't know kasi na yung may area pala doon na isang building po yun na puro po yun mga poor. So last time, I think sabi ng husband ko na po ang our church here nagbigay po ng ng parang mga goodie bags. They call it goodie bags. So parang tawag sa atin ayuda. Mga ayuda doon sa mga bahay na yun. Yung bahay na yun is subsidized ng government yung kuryente niya, parang ganon. So pag nakikita nyo sa labas, hindi nyo malahalata na talagang poor yun, na walang source of income kasi tinutulungan sila ng government. So sabi nila, ang measure daw po sa economy, I read one book na ang measurement ng wealth is depende kung paano tinitingnan yung poor. Ibig sabihin, yung poor ba natitake care ng government? Pag hindi nahalata yung poor dyan, ibig sabihin rich yung country na yan. Kung yung poor dito, pagdating sa ibang bansa, may okay ba din? Ibig sabihin, mataas talaga yung economy ng bansa. Kasi, ang good government will always take care of the poor. Tandaan niyo po yan. Yan ang sabi ng Proverbs. Sabi nga doon, those who take care of the poor, yung government na yun will last. And I believe, this one, tandaan niyo, these principles is actually not for godly. Ang principles ito is really universal. Pag sinabi natin universal, it is something na law. Kaya nga, to every one of us, kasi nga po, ito yan if we pag matututo lang ang bawat bansa, and even in even in a company, sabi nga nila pag ang company mo is marami diyang very weak at hindi mo tinutulungan, mahina ang iyong company o ang iyong leadership. Kasi dapat yung weak i-strengthen mo. Kung weak sila, i-strengthen mo sila. Kasi bakit? Hindi mo pwedeng parang kumbaga kung part yan ng katawan mo, yung lahat ng employee mo o lahat in a nation, yung citizen mo, kung lahat yan i-part ng katawan, one body yan, pagka chinap mo yung isa dyan, ibig sabihin chinachap mo yung sarili mo. Ganun po yan. So that's why pag isang bansa, isang leadership, good leadership will always strengthen their weak part and also helping those who are weak, especially in their yung leadership na yun are good leadership and also will be strengthened. Sabi nga yung leader na yun normally nag-i-stay o nag-i-stay siya doon kasi why people will love them, And also remember, sabi ni God, diba, here also in our Proverbs, you can hear na sabi ni God, pag inopress mo yung poor, ako yung kalaban mo. Okay, so ibig sabihin may punishment si God to those who are oppressing. Tapos several times nakita natin yun dito, okay? So that's why this is about leadership. Again, when the wicked are in authority, totoo po ito, lagi ko nga sabi yan, when the wicked is in authority, sin flourishes. Ibig sabihin, sabi nga natin, but the godly will live to see their downfall. Okay, so, totoo po yan, pag ang isang leader, wicked, lalo pang dumadaming wicked. Kaya sabi nila, sorry po pag corrupt daw po, yung nahalal, sigurado maraming corrupt na lalabas din. Okay, ganun po yan. Magpo-flourish lalo yung corruption. Kaya nga sabi nila, nakakatakot maglagay ng mga leader na wicked or evil kasi sin or evil will flourish. And nakakatakot po yun. Kaya, sabi nga natin, we have to remember all those things has an end. Kasi sabi niya rito, but the godly will live to see their downfall. I remember, lalo na sa Pilipinas, nakita natin, yung mga sabi natin, dynasty sa politika, pero isang one time lang, may isang taong lumaban sa kanila, ordinaryo. Pero dahil ito ay tapat, pwede silang mapatanggal, walang forever.
Walang forever sa posisyon, ano? That's why the more kung tayo na dyan sa boss tayo or in a position tayo, whether in government or whether in a company or you're a businessman, lahat yan is a blessing for you to na hindi para mag-oppress, kundi para sabi nga rito, to make a difference, not to progress evil. Kaya yung morality, yung being, pinag-usapan natin dito sa Proverbs is very important kasi that one will keep you, keep your blessing, keep where you are, and keep your favor from God and from men. Wow, grabe to ang Proverbs. Now, let's continue about God, believer, society, and leadership. Okay, and then in verse 13, the poor and the oppressors have in common. Okay, the poor and the oppressors, the Lord gives sight to the boat, to the eyes of the boat. Okay, so the Lord knows it all, okay? Pag sinabi natin, yung mata ng Diyos ay nasa poor at nasa oppressor, alam ni God lahat yun, We cannot really hide anything from the Lord. The Lord knows it all. Siya yung nagbigay ng mga mata na yan at siya rin ay may nakatutok ng mga mata para sa atin. So we have to be very, very careful. One thing I like about our verse 18, let's move to the verse 18. So when people do not accept divine guidance, they run wild. But whoever obeys the law is joyful. So, there is joy in obedience. I realize na may pag tayo ay nag-obey, meron talagang special favor si God. Tandaan nyo, this is not only about the law of God, although this one is more of the law of God, Pero sabi nga niya rito, anyone who doesn't, actually ang buhay niya ay run wild. Para siyang, nagwawalang buhay. Yung sinasabi nga natin, nagwawala ka ba? Nagkakalat ka ba? Nag-aano ka ba yung buhay mo? Kasi bakit? Ayaw mo ng sabi nga natin spiritual guidance o divine guidance, At normally, ganun yung mga nagwawala. Ganun din naman yung ayaw sumunod sa law. Di ba? Nagwawala. Okay? Ano nangyari? Kinukulong, sabi nga natin. Kasi, nagwawala ka Kumbaga ganun I remember, sabi nga nila, one of my friends, sabi niya, kung tatai ka sa kubeta, huwag kang tatai sa kalsada. Maraming makakaamoy. At anong mangyayari? Mapapahiya ka. What do I mean by that? Yung mga nag-run wild. Yung sabihin wala na sila pinakikinggan. And we have to be very careful because there is joy in obedience. Why? Why there is a joy in obedience? People will get favor from God and you will also get favor from people. Always people love who are obeying, sumusunod talaga, And sabi rito, may joy po doon, Sabi nga rito, whoever obeys the law is joyful. May joy, may kasi totoo yun, may peace ka, wala kang dapat ikatakot. Happy ka, kasi bakit? Alam mo na wala kang ginagawang mali. So may joy, So don't lose your joy by being disobedient, okay? In the government and even also in the law of God, especially sa law ng Panginoon. And let's continue about God, believers, and society. Okay, I called it word in actions is effective. In verse 19, sabi niya, words alone will not discipline a servant. The words may be understood, but they are not hidden. Okay, so actually, this is more about leadership again, I remember na, sabi nga natin, pag nagbigay tayo ng instructions, o kaya nagbigay tayo ng isang utos, ibig sabihin, make sure na hindi yung utos na salita mo lang, tas ikaw din yung gagawa. Minsan, ganun po, minsan ako nagagalit, sorry po, bilang nanay po. Minsan, inutusan ko yung anak ko. Maya-maya, parang ako rin ang gumawa ng inutos ko. Pero sobrang tagal. Ang tagal sa walong nito. Parang ako na rin ginawa, hindi ko na makayanan. Inutos ko pa ito kanina umaga. Ngayong hapon ayaw pa rin, hindi ko pa rin, Hanggang sa nagagalit na ako. Kaya minsan sabi ko sabi nga natin, totoo yun, words in action is effective. Ibig sabihin, kung yung words mo ay may power, there's something na may mamumove, may change. So that's why when we make a voice, make sure na talagang na-move forward yun. Kasi kung hindi, po yan, in every aspects, in the family, in your workplace, even in your life, pagka wala kang word na sinusundan o ginugol sa iyong buhay, walang mamove forward sa buhay mo. Okay, so God wants us to move our life to His purposes and to His will. And in verse 12, about again, God, believer, society, and leadership. So if a ruler pay attention to liars, all his advisors will be weakened. So never let liars have voice.
Okay. Okay, sabi nga natin, ano, wag nating hayaan yung mga sinungaling magkaroon ng boses. Kasi nga po, pag nagsimula, na-realize ko kasi sinungalingan, ano po yan, after dito, ano po siya, bigyan natin very tricky rin, no? Kasi parang akala mo totoo, parang but in the truth, no? It always destroys anything na mapasukan ito. Kaya sabi niya rito, no, if a ruler pay attention to liars, no, pati advisors niya, no, will be wicked, no? Kasi bakit? Lalo pag leader, no? That's why leaders must be discerning, ano? Ibig sabihin, malakas yung discernment, malakas yung yung sabi nga natin, kumbaga parang ibang terms ng radar mo. Malakas yung pakiramdam mo kung itong tao nito ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Kasi kung hindi, it will destroy your life, destroy your company, destroy your group or your friends na sinasamahan mo. Marami na pong nasira dahil sa mga nagsisinungaling. Okay? Hindi lang yan, pati relasyon sa asawa. Marami na po ang nasira because of that. So we have to be very careful. And then, this time we move naman po to the parents, especially to mothers. Okay? Alam ko, Mother's Day na po, malapit ng Mother's Day. Next week, I think it's Mother's Day na. So sabi dito, I put these things in 2 verses po. Disciplining our children is good for them and also to the parents, especially to the mothers. Kasi binanggit po rito yung mother. Sabi dito, to discipline a child produces wisdom, but a mother is disgraced by undisciplined child. So discipline your children, and they will give you peace of mind and will make your heart glad. Okay? So 15 and 17 po yung pinagsama ko. So this one talking about discipline. Kasi minsan may mga parents na sobrang mahal yung anak, hindi na itinutuwid. Sabi nga nila, pagka ganoon, it will be a pain in our hearts, pain in our mind. Sabi, para kang gumawa ng isang bato na pinupokpok mo sa ulo mo kasi sasakit ang ulo mo in the long run. Kung hindi mo tinuwid yung attitude niyan, no? Kaya nga naniniwala ko talagang mahal mo, yung sabi ng Proverbs 1 Corinthians 13. Ano sabi niya, kung talagang mahal mo, you will never ever let them do evil, no? Yung nasabi ng Corinthians, 1 Corinthians 13, true love, rebukes, correct, and never condones to evil. Ibig sabihin, hindi kanya hayaang gumawa ng mali. So, yun ang tunay na pag-ibig, Hindi yung pag-ibig na, sige, hayaan mo na, o kaya pinagtatakupan mo. Okay? Kung mali, you need to discipline that. Kasi later on, sabi nga rito, especially sa mga mothers, sa kadalasan, kasi I don't know why always, in regards to children, why always mothers is kasi kadalasan, mother talagang kadalasan, masyadong close sa mga anak, but in the end, sabi nga gano'n, it will also become pain in our ass. So sa mga mothers dyan, happy Mother's Day po sa inyo. Amen. So next, last natin is fools, mga fools. Okay, sabi dito, fools bend their anger, but the wise quietly hold it back. So there is more hope for a fool than for someone who speak without thinking. So mga fools daw po nag-held ng anger. Okay. Kumbaga, sabi nga ganun, pag sinabi pong vent, parang, po yan, nilalabas niya, parang nagpuputok siya ng pero ang mga wise daw, ay hindi mo paparamdam na ikaw ay may galit, okay? Kinokontrol mo yan. Sabi mo, the wise quietly hold it back, okay? Kasi may mga bagay na, sabi nga nila, kasi ang anger, outburst of emotions, later on. At minsan, di mo na, pag nilabas mo yan, yung words, yung actions mo, hindi na so you have to, be wise, learn to hold back those emotions. Okay, but ang mga fools, sabi nga hindi, they cannot control it. And then what else? They have careless talk sa mga fools. So there is more hope for a fool than to someone who speak without thinking. Okay? So totoo yan, sabi nga nila, think before you speak. May narinig po kayo? Ibig sabihin, bago ka muna magsalita, inisip mo ba yan? So I think we have to be very careful with this. So right now, let's wrap up our thoughts for the day. I don't know kung ano yung pang-usap sa inyo ni God in here.
But I believe God is speaking to some of you. So, first, sabi nga natin, being with the Lord, being a believer, being part of the society, and being part of the citizen, God wants us to take care of the poor, the weak, and then in order for us to have an influence. Remember, all evil, people man yan, leadership man yan, o time man yan, has an end. May katapusan po ang lahat ng bagay. So, choose not to be walking in the path of the evil. And remember, the Lord knows everything, no? The Lord knows everything. We cannot hide things from God. There is joy in obedience. Never thought na pag sumunod ka, lugi ka. Kung sila lahat di sumunod ka, merong joy po ron. Joy inside you, joy in your conscience, and there is a blessing to those who obey. And then words in action is effective. God wants us not only just to speak in words, kundi sabi nga natin dapat may resulta yung mga sinasabi natin. And sabi nga natin, avoid natin yung mga liars. Never let liars have voice in our life, especially sa buhay natin. Kundi it will destroy us, destroy our group, or destroy your community. And to the parents and to the mother, always remember that we need to discipline our children, especially to our mothers. Amen? So, hindi siya para maging sakit na ulo. And then for all of us, sabi nga dito, God wants us to be wise, never held anger, okay, or have a careless talk. So, right now, we're going to pray. Tayo po ngayon ay mananalangin na. We're going to pray first sa nations, kasi pinag-usapan natin so nations, justice, morality, integrity, and peace and order. Actually, this is the thing that we need today, no? Na God wants us na matuto tayong maging concern what is our nations moving. Kasi kung hindi tayo magpe-pray para sa nations natin, nobody will do that. Okay? At later on, lahat to tayo affected sa situations na yun. So then, let the wisdom and special care. Let's pray for all the mothers today, no? Na may bigyan sila ng wisdom and special care sa aming mga mothers, ano? At alam ko lahat ng tao dito may mothers, babae, lalaki, no? At lahat dito ay magulang. At kung sino man ang gustong maging magulang, gustong magkaanak in the future, mag-asawa muna kayo sa mga dalagat binata. Asawa muna bago anak, ha? Mag-anak kagad. Okay? So, to those of you, mag-pray din, Lord, prepare me, God, to be a good mother. And Lord, I will discipline my children into your ways and into your faith, in faith. Okay? So, and we're going to pray for the mothers and also freedom from anger and careless talks. Kasi ito yung nagdi-destroy sa buhay natin. So right now, let's pray to God. Hallelujah. I'll give every one of us 2 minutes. At ikaw lang kung ano yung pangungusap po sa inyo ni God sa mga ito. But I believe God is speaking to some of you. So let's pray together. Hallelujah. Come on, pray to Jesus. Lahat po tayo manalangin sa Panginoon. Kausapin mo, Panginoon. Ask the Lord. The Lord of God, protect our nations, rise our justice, especially to the poor and the needy, the morality, Lord, of the young people, the new generations. They will live, Lord, oh God, in righteousness, integrity, sa mga politicians and leaders, and they will provide peace and order to our nations. Break down yung mga rebellion and all sorts of evil in the government. And then let's pray for all the mothers and also us to be free from anger and any careless talks. Come on, let's pray. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.
Yes, Lord. Yes, Lord. God, we thank you, Lord, oh God, for this wonderful day of reminding us, Lord, oh God, that you want us, Lord, oh God, to be the light and shine, oh God, to our society, to our community, to our nations. God, right now we come before you, Lord, and pray, God, for our nations, God, and to the nations where you place us, Lord. I pray that let justice stand, Lord. Let morality, oh God, arise, Lord. Lord, raise up good leaders, oh God, with integrity, Lord. I pray for peace and order, oh God. The Lord, you will break those who rebel against the government, who has evil intentions, oh God, to corrupt, Lord, oh God, even, Lord, oh God, to abuse, Lord, oh God, Lord, oh God, ang mga tao, Lord, in the name of Jesus, God, I pray, God, for a new season and a new generation of your leaders, a new generation, oh God, of young people, God, who will make a stand and rise up, God, Lord, oh God, to Lord, oh God, to build our nations, oh God, in justice, in morality, in integrity, and standing, God, for peace and order and stability of the economy in the name of Jesus. Lord, oh God, we commit to you our nation, Philippines. We commit to you, Lord, oh God, our land, oh God. Lord, have mercy upon us. Make a reversal, oh God, in our situations. We know that nothing is impossible to you. Lord, we break corruptions. We break all sorts of evil, Lord God, evil intentions, oh God, Lord, oh God, to Lord, oh God, to put down, Lord, and abuse, God, especially, Lord, those who are poor, those who are needy, those who are weak in the society. God, I declare in the name of Jesus, rise up and raise up, Lord, oh God, new leaders with integrity, Lord, morality, oh God, to all our young peoples and young adults, God. We pray for them that they will be, Lord, oh God, the next, Lord, oh God, generations, God, in our nations. Lord, protect their morality, protect their integrity. They will stand in truth and in righteousness. We also pray for peace and order. Lord, everybody, Lord, sumusunod sa batas, Panginoon, sumusunod sa guidelines, Lord, in the name of Jesus. Break disobedience because you say there is joy in obedience. I pray everyone will have joy in obeying the guidelines and the rules. Whether, Panginoon, ano man yung personal naming, Lord, oh God, personal namin, Lord, oh God, na preference, Panginoon, in regards to leader, but Lord, let us do what your word says, that we will obey, because when we obey the law, we obey you. Help us, oh God, especially all Christians, to make a stand, to obey, Lord, and support the government and pray, God, in Jesus' name. And also all the OFWs here as well. We pray for the nations where we are, that let justice will arise, morality, Lord, and integrity. Protect, Lord, all OFW from discrimination, all OFW, God, from abuse in the name of Jesus. And I pray, God, your protection, oh God, for all, Father God, OFWs, Lord, oh God, they're experiencing this situation in the name of Jesus. Right now, we're praying for all the mothers, Lord, oh God, especially, Lord, mothers, Panginoon, who are suffering, God, of sickness. I pray for your healing. I pray for your good health, oh God, to all the mothers right now in the name of Jesus. I pray, God, for your protection to all the mothers, oh God. Lord, protect their lives, protect their hearts, God. Let them, oh God, to be a good example. Help us to be a good example to our children. Give us wisdom. And Lord, I pray for all OFW's mother right now, Lord, na malayo sa pamilya, malayo sa mga anak. God, I pray for your grace to all these mothers who sacrifice, oh God, their time and life, oh God, so that they can earn money for the family. I pray you may give supernatural grace in their lives. Hindi ito madali, Panginoon, to be away from the family. I pray, God, that even in this situation, may your grace be upon them. May your grace also be upon their children in the name of Jesus, God. I also pray, God, for every children, God, right now is here, Lord. O ang mga magulang na may problema sa kanilang mga anak, we lift them up to you. Lord, have mercy and grace upon our children, rebellious children, Lord. Children, Lord, oh God, who are spoiled brat, in Jesus' name. Change their hearts, Lord. Move to them.
Give salvation in their lives. Redirect them to you. Heal their lives in Jesus' name. And everyone, Panginoon, desiring to have children, kung sino man dito nagdi-desire na magkaroon ng anak, I pray, God, for your supernatural touch, God, in their womb. May they have children in Jesus' name. And right now, we commit our lives to you. Set us free from anger. Set us free, God, from careless talk. Thank you, God, for your word today. We give you praise. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. So this time, I'd like to talk to some of you today. I believe that God is speaking to some of you right now. I would like you to, not only just to know these truths, truths about the government, truths about about motherhood, about anger, and all those things, Alam mo, ang pinakatunay na magbabago sa buhay natin ay si God lang. We cannot change the government. Only God can also do that. We cannot change our children. We cannot change the people around us. Only si God lang. Pero kung si God wala sa'yo, hindi ka rin ma-change. It's not only enough to know God. You must let God come into your life. Make Him as your Lord and Savior. If you've never given your life to Jesus, this is the best time to give your life to Jesus. So right now I'm going to pray, and this is a prayer for you to come to know Jesus. Let Him come into your life, make Him as Lord and Savior. So magdadasal po ako. Gusto ko po sundan niyo itong dasal na ito. Ito po yung dasal ng pagtanggap at pag-surrender ninyong buhay kay God. Okay? So kung ikaw ito na yung time. Huwag kang mag-withhold. Sundin mo ang panalangin na ito. Okay? So right now, let's pray. Sundin niyo po ito. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Inaamin ko po na kailangan kita. Inaamin ko po na marami po akong nagawang kasalanan. Patawarin niyo ako, Panginoon. Magulo ang aking buhay. Sugatan ang aking buhay. Kailangan kita, Panginoong Yesus. Pagalingin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Kailangan kita, aking Panginoon. Salamat po dahil namatay ka sa krus upang bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Namatay ka sa krus upang ako ay magkaroon ng kalayaan ngayon. Marami pong salamat. Inaangkin ko ngayon ang kapatawaran at kalayaan at kagalingan ng aking buhay dahil sa iyong ginawa sa krus. Kaya po ngayon, pinubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa lahat ng iyong ginawa para sa akin. Tulungan mo po ako ngayon na sumunod sa iyong kalooban, lumakad sa iyong salita, at panghawakan ang mga pangako mo. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat sa aking buhay ngayon. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin niyan, if you follow that prayer, I believe God right now is so happy and blessed, no? You made the right decision of giving your life to Jesus. So right now, I would like you to come every morning. What you did is now you have a new relationship with God. Okay? May bago ka ng relasyon sa Panginoon. At ang relasyon na yan ay kailangang alagaan mo. Come here every morning. Not only come here every morning, be part of our Connecting Lives. And also, I have a basic steps to your new faith journey para ikaw ay lumago sa Panginoon. Amen.